Sinabi ni Coach Timco na masaya siya para kay LA Tenorio sa pagkapanalo nito kontra dito sa Barangay Ginebra. Pero siya mismo ay dismayado dito sa naging laro nila. Masyado silang maraming turnovers at hindi naging magandang execution nila. Isa pa nating masasabi dito na zero si Scottie Thompson. Bihira natin makita yan para sa isang dating MVP pero naging maganda talaga depensa nitong Magnolia kontra dito kay Scottie. At isa pa, hindi rin nakapaglaro si Maverick Misi at si Isaac Go. Ang alam natin to si Isaac Go cleared na yan to play pero ba't hindi pa siya naglaro dito sa game na yan? So isa yan dito sa mga kinokonsidera ng Barangay Ginebra. Ang isa pa nating masasabi ngayon dito to sa Barangay Ginebra kung meron mang consolation do sa pagkatalo nila, maganda nilaro nitong si Sunny Estil. So mukhang nakita natin talaga 17 minutes naglaro si Sunny Estil, naka 9 points siya. So okay naman yung contribution nito. First game pa lamang yan. At sa tingin ko may ibubuga pa to Ngayon yung ibang players ng Barangay Ginebra kinakailangan mag-contribute din. Parang masyadong silang umasa dito kay Stephen Holt. Kaya kinakailangan nga kung ibang Barangay Ginebra, pagandahin mo talaga yung magiging resulta nitong mga susunod na laro. Dahil parang kita natin dito medyo kinakailangan makabalik na tong Sigo at si Misi dahil parang ang babaw ng bench ng Ginebra. Nakita natin na ginagamit sila Ralph Koo, si Jason David, yung mga ibang bench players nila. Kumpara dito sa San Miguel at TNT, parang ang hina ng bench ng Ginebra ngayon. Kaya mukhang kinakailangan siguro na gumawa ng trade itong Barangay Ginebra para makakuha ng iba pang mga top players. Hindi na ako magtataka syempre kung gagawa ng paraan talaga ang Barangay Ginebra para ito'y maayos nila. Samantala naman itong si LA Tenorio, kitang-kita natin. Alam na alam niya yung mga plays ng Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung bakit sila ay nanalo. Kabisado niya kasi yung triangle offense. Dismayado nga ba ang kampo ni Cedric Barefield sa pagkatalo nito sa Rookie of the Year? Base kasi doon sa mga lumabas na lamang pala si Barefield sa statistical points at sa player votes. Pero na-zero siya doon sa media votes. At yan ang nag-decide kung sino ang magiging Rookie of the Year. Kaya marami nga na nagtatanong, deserving ba talaga itong si RJ Abarientos na maging Rookie of the Year? Pagkatapos lumabas nga na ganyan pala ang naging sitwasyon na lamang sa statistical points at sa player votes si Barefield. Samantalang si RJ Abarientos, pangatlo lamang doon sa player votes. Pero na-zero kasi itong si Barefield sa media at yan ang dahilan kung bakit ang nanalo nga si RJ. Hindi ito unang beses na napuna yung sistema ng pagboboto dito sa PBA pagdating dito sa mga awards nila. Kaya hindi na nakapagtataka na marami talagang kukwestiyon dyan. Para doon sa mga fans ngayon, syempre para sa Barangay Ginebra, deserving naman talaga si RJ na manalo. Dahil sa totoo lang maganda naman ang nilalaro ni RJ Abarientos talaga. At in fairness dito kay RJ, sasabihin ng iba kaya yan nakaabot sa finals dahil malakas ang Ginebra. Pero hindi naman natin matatanggi, maganda ang nilalaro ni Abarientos talaga dito sa PBA. Kaya deserving naman to talaga. Kaya lang parang hindi naman tama na maging zero sa media votes itong si Cedric Barefield. Kaya yan yung medyo nakapagtataka. Hindi tayo magugulat kung marami talaga ang question dito. Kung sa bagay, alam naman natin na pagdating dito sa mga ganyang proseso, meron talagang mga magtatanong at hindi naman natin sila masisisi kung bakit ganyan ang gagawin nila. Kaya so far mukhang ito talaga ang isa doon sa mga tinatawag natin na siguro dapat pag-aralan ng PBA yung proseso ng pagpili dito sa mga susunod nila na mananalo ng mga awards dito sa liga. Samantala naman ang San Miguel Beermen ay nagpe-prepare na para dito sa pag-defend sa kanilang corona. Pero meron pa raw silang mga balak gawin na mga trade ngayon bago magumpisa ang conference na ito at hindi na tayo magugulat kung iyan ay involved dito sa Titan Ultra at susubukan nilang kunin itong si Jeyo Ambohot. Isa dito sa mga hinahanap kasi ng San Miguel Beermen ay yung makakakuha sila ng mga top players na matatangkad na merong mga outside scoring. At mukhang nakikita nga nila na isang solusyon dyan ay itong si Jeyo Ambohot mula dito sa Titan Ultra. Si Ambohot ay naglaro dati dito sa Converge Fiber Xers pero lumipat na dito sa dito sa Titan Ultra at ang San Miguel naman ay interesado na makuha ito. Ngayon, magdedepende na yan dito sa Titan Ultra kung ibibigay siya o hindi. Dito natin masusubukan talaga kung itong Titan Ultra ay independent team
o baka naman ito'y magiging sunod-sunuran lamang dito sa SMC. Depende kasi yan kung sino ang ibibigay nilang kapalit para dito kay Gio Ambohot. Sa ngayon kasi syempre, ang San Miguel baka ang ipalit dito kay Ambohot ay itong si Andreas Kahilig. Sa totoo lang, halos parehas ng laro ito si Kahilig at si Ambohot. Ang pinakaiba lang, mas matangkad itong si Ambohot at ito ay mas bata, so baka yan ang mas gustong makuha ng San Miguel kaysa dito kay Andreas Kahilig. Kung sakasakali, sa tingin ko mas babagay nga sa San Miguel Beermen itong si Gio Ambohot na siyang pwedeng maging reliever nitong si Rodney Brondial sa power forward. Pwede rin na itong si Rodney Brondial, itong si Ambohot maging backup center ng San Miguel at ang maging kapalit naman yan ay itong si Motaw Tua sa power forward. So maraming pwedeng maging tulong itong si Ambohot kung siya ay mapupunta talaga dito sa San Miguel Beermen. Samantala, ang huli nating balita ngayon, ang Rain or Shine Elasto Painters daw ay nagre-ready na gumawa ng trade kasama itong Phoenix Fuel Masters at interesado sila na ma-acquire itong si Jason Perkins. Naghahanap ngayon ng veterano itong si Coach Yeng Yao at isa doon sa nakikita niya na pwede talagang tumulong sa kanila ngayon ay itong si Jason Perkins. Matagal nang naglalaro sa PBA ang nabanggit na player at mukhang ito na ang pagkakataon talaga para siya ay magpakitang gilas at maglaro para sa isa pang independent team katulad ng Ross. Itong si Perkins kasi, sa tingin ko yung laro niya at yung posisyon niya ay halos kaparehas lamang dito kay Kai Balungay. Kaya hindi naman kayo magugulat siguro nung gumanda ang laro ni Kai Balungay nung itong si Jason Perkins ay na-injure. Kasi kapag nandiyan si Perkins, halos parehas lang sila na naglalaro at nagsasalitan sila doon sa pwesto. Kaya limitado yung minutes at touches nitong si Kai Balungay. Kaya nga mas bagay siguro talaga itong si Perkins lumipat na ng team. Kung ikaw naman itong si Coach Yeng Yao, marami kang may offer na kapalit para dito kay Jason Perkins. Pwede na si Leonard Santillan ang ibigay nila dito sa Phoenix Fuel Masters na magiging maganda naman kasama ni Will Gosum at ni Kai Balungay. Kaya ito, kung sakaling makuha ng Rain or Shine si Perkins, meron na silang dalawang veterano dyan. Si Pringle at itong si Perkins na pwede talagang tumulong dito sa Rain or Shine Elasto Painters. At yan ngayon, yung aabangan natin kung paano gagawa ng paraan yan talaga itong mga players nila. At sigurado naman tayo na hindi naman mawawala ng tinatawag na composure itong si Coach Yeng Yao at magiging ready yan na makipag-deal dito sa Rain or Shine dito sa Phoenix Fuel Masters. At magiging maganda ang takbo talaga nito, lalo na at alam naman natin na hindi biro yung gagawin nilang strategy. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, si RG Bueno, si Anthony Alon, pati na rin itong si Michael D, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Enju, si Malyari Mascariñas, si Dalmacio de Guzman, si Katsakino Dukusin, si Juan Solege at ang iba pa.